Sabi sa Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi tumatalikod Panginoon sa pangako mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo po ba na yung mga pagsubok sa atin ay pinakikita lang kung talagang tayo ay kay Kristo. Yung katulad ng yung optic nerve, kung minsan nakita po natin yung ating mata. Ano po? Ang eyesight po niyan, o tinatawag nating mata, ang nakakakita po yung loob. Tandaan po natin. Nakikita lang yung maganda yung mata mo dahil nga itong mata mo ay malinis. Walang hadlang. Pero ito po ay reflection lang. At ang loob po ng mata ang nakakakita. Dito rin po makikita po natin na ang ating Panginoon siya ang nagsabi. Na ang sabi niya, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay lahi ni Abraham. At ang lahi ni Abraham ay merong pangako. Anong pangako? Ang pangako ng ating Panginoon sa ating magulang. Tandaan po natin ano? Sa inyo pong mga magulang at sa inyong mga anak. Kaya po tayo dumanas ng pagkakaroon ng problema upang tumibay. Alam niyo po ba, kaya po lumalaki ang puno, lalo na sa bundok, dahil siya ay dumaan sa matinding bagyo. Tama po ba? Yes. Kaya nagkakaroon siya ng matinding piligis at dumarating yung pagkakataon na siya po nga pumipilipit at binabalik niya uli yung kanyang katawan. Sa buhay natin, tandaan po natin, lahat po tayo dumaan sa matinding pagsubok. Tama po ba? At ang pagsubok ng iyan ay hawakan natin. At kung yan ang problema na yan, ay makikita natin na tayo ay nahihirapan at hindi na makakabalik, tandaan po natin, hawakan mo yan. Sapagkat ang ating Panginoon, titignan lang kung hanggang saan ang kaya mo. At ang Diyos hindi na magbibigay ng malaking problema sa buhay natin nang hindi natin makakaya at mapagtitiisan. Tayo, mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayong bibitaw. Ang pinakaugat ng ng puno ay kailangan idinidig niya o hinuhukay niya ang lalim upang makakapit siya. Tayo, ganun din tayo. Kunin natin yung lalim ng ating Panginoon upang makahawak tayo. Tandaan po natin, sabi nga nung isang mayaman, nagpalimos siya. Pag binigay mo na ng iyong kaliwa, huwag mo nang sabihin doon sa kanan. Tama po ba? Ganun po. Ang pagpapalalim ay pag-i-ignore kung sino tayo. Tandaan po natin, ang pagsubok, ini-ignore lang natin ang mga bagay nito upang dumaan tayo sa matinding pagsubok at makalagpas tayo sa buhay natin. Tandaan po natin, itong buhay natin, alagaan natin, bigyan natin ng magandang ala-ala sa buhay natin. Tulad po ng ating kapatid, nakita natin, tinamaan yung kanyang mata. Pinakikita lang ng ating Panginoon ang replikasyon mo. Anak, yung naramdaman mong sakit, naramdaman ko rin. At lahat ng hindi nakakakita sa akin, kung minsan, ini-ignore natin ng ating Panginoon o yung binawalang bahala natin ng araw ng pagsamba sa Kanya ay napakahalaga. Lagi lang importante sa atin, alam niyo po ba? Importante sa atin, ganacity.
pakinabang. Kapag hinanap natin ang pakinabang, tandaan po natin, mawawalan ito. Ang sabi ng ating Panginoon, kung sino man ang naghahanap ng kanyang pakinabang, siyang mawawalan nito. At kung sino man ang naghahanap ng kanyang ikabubuhay, at ang buhay niya ay mawawala. Tandaan po natin, dalawa ang nagpapala sa tao. Isang Diyos na nagpapala at yung nagpapala rito sa lupa. Kaya nga kung minsan nagkakaroon tayo, yung mga mata natin ay nagkakaroon ng blindness. Pero yung mata natin, hindi naman sasabihin natin malabo. Pero makikita natin, merong hadlang sa mata natin. Pero yung biyan o yung lawak o likod pa noong yung dapat makita, hindi mo na nakikita. Subukan mong tanggihan ang pagkakataon. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang mas higit pa. Pag hindi mo sinubukan ang pagkakataon, tinignan mo lang yung nakikita mo, tandaan po natin, hanggang doon ka na lang. Tama po ba? Dumaan din po ako sa matinding pagsubok. Yung aking, nung panahon, nung 17 years old ako, ay nabali yung aking ribs. At pagkaraan, nung nabali yung ribs ko, nagkaroon ako ng malaking problema. Hindi ako nakapag-aral. Sa bahay lang ako nag-aaral. Kaya lahat ng estudyante ko noon hanggang sa ngayon, kapag may problema o may sakit, talaga tinutulungan ko para makapasa. Ngayon, ganito rin ng ating Panginoon. Ang agreement ng ating Panginoon, kaya binibigyan ng matinding pagsubok, tandaan natin, upang makalagpas tayo doon sa unang nakikita natin, makalagpas tayo doon sa biyan. Kaya tayo binibigyan ng matinding pagsubok upang magano. Di ba lahat ng pag-aaral, mayroong examination. Pagka hindi ka nakapasa sa examination sa grade 5, hindi ka magiging grade 6. Tayo ganun din. Tayo sa pagiging ina natin, tanda natin, napakalaki ng puso natin, lalo-lalo na sa mga anak. Nagkakasala yung mga anak natin, lalo sa mga apo. Tandaan po natin, maliit na lang ang buhay natin. Yung mga bagay na oras natin, gamitin natin ang impluwensya natin doon sa ating mga apo upang madala natin sila rito. Bakit? Kapag tayo, dalawa lang ang ibig sabihin, balbal na salita,